Sa episode na ito ng aming paglalakbay, tataha kami papuntang Zambales, isang lugar na kilala sa dagat pero may mga ilog na hindi pa gaanong napapansin. Kasama sina Direk Gino, MJ's Adventures at ilang kaibigan. Susubukan naming hanapin ang mga bahagi ng kalikasan na nananatiling tahimik at hindi pa naabot ng karamihan. Sa tulong ng mga lokal na bata at mga taong makakasalubong sa daan, unti-unti naming matutuklasan ang mga ilog na nakatago sa likod ng kabundukan. Ito ang kwento ng isang simpleng biyahe na nauwi sa isang hindi inaasahang pagtuklas. Ganda ng spot mga behero. Blue na blue yung tubig eh. Sa mapagpalang umaga mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. At nandito tayo ngayon sa may Zambales. At binalikan natin yung isang spot natin kung saan tayo nag-raw camping dati. At ito na naman, pangatlong beses na nating bumalik. Kasama na naman natin ngayon sila MJ's Adventures, Direk Gino, at syempre yung mga kaibigan nating bata dito sa may Zambales na nakasama na rin natin dati. Sila Jacob at si Kurt. Marami tayong mga pupuntahan na spot dito sa may Zambales. So, samahan nyo ulit kami sa isa na namang panibagong paglalakbay mga behero. At pagkatapos naming tignan yung mga inakay ng ibon, yan, kaming mangga. Nalaglag lang to dyan sa mismong puno. At syempre may mango season ngayon. Panagmamangga, sabi nga nila sa Ilocano. Ano yan pre? Mangga. Tapos meron pa dito sampalok oh. Lalaki. Saan? Ayun, ang dami. Ayun oh, ang dami oh. Sampalok yan oh. Sampalok. Tataas po. Sarap nito, magsinigang tayo. Ah, sampalok. Ah. Ito, masarap daw pre. Mula Candelaria ipagpapatuloy namin ang aming paglalakbay papunta sa mga karatig na bayan dito sa Zambales para maghanap ng mga ilog na hindi pa gaanong napupuntahan. Nagpaalam na rin kami para makasama sina Kurt at Jacob at pinayagan naman silang sumama sa amin sa lakad na ito. Jacob, paano nyo binabalutan yung mga mangga? Di ba po, isalpot mo ng ganyan, Ah. tapos balutang mo ng ganyan. Okay na po. Hindi, yung mga matataas, paano nyo naabot? Hagdan. Hinahagdan nyo? Paano nyo naabot yung mahaba yung hagdan nyo? E anong dahilan bakit binabalutan? Para din po may maibinta-binta, tapos may pang para hihinog. Ay, para mahinog? Hindi. Oh. Ano pre? Ginaganyan yung mangga para hindi siya lagyan ay makakuan mapeste. Oo. Oo, parang protection niya. Pinaka-protection. Bahay niya. Oo, pinakabahay niya. Siyempre kain tayo ng lunch mga behero at nagluto si MJS ng bangus with mango na nakuha natin doon sa Candelaria bago tayo pumunta dito sa may Masinloc, Zambales. So naghanap tayo ng pwede nating maliguan. Dito naman is walang tubig kaya magla-lunch na lang muna tayo and then mamaya hahanap tayo ng may tubig. Kain tayo. Meron din tayong nabili kanina na lato. Lato. Tayo nabili kanina na lato. Sarap ng ating ulam na may kamatis at saka syempre suka. Kasama pala natin sila Jacob at Kurt at naipaalam natin kanina. So, 5 tayo ngayon na mag-adventure. Kurt, nabusog ka naman sa lunch. Sarap. Pero gutom pa ako. Gutom ka? Dito ako dito. Gutom ka pa? Ano yung naririnig ko? Sabi ni Guard? Gutom pa daw siya. Direk, Gutom pa paano si ba Guard. yan? Paano ba yung mga junior mo, direct? Magutumin. Mukhang dito tayo mapapagastos ha. Hindi sa... Imbis na nagtitipid tayo eh. Balik na nga kayo.
Huli na natin yan. Dinner tayo mamaya. Early dinner agad to. Pero manghuhuli muna tayo ng uulamin sa ilog. O dahil gutuming kayo ang manghuli ng ulam natin Oo. ha. Dapat ganun pala, initiation nyo. Grabe, ang lalaki ng bato. Ano ba siya? Ano ba siya? Jacob, ready ka na maligo? Opo, pwedeng. Saan tayo maliligo direct? Sa Salasa River ng Palawig, Zambales. Wow! Ikaw pre, ready ka na maligo? Oo naman. Ready na. Huwag na nga ako. Sa paghahanap namin ng tagong ilog na maaring maliguan, napadpad kami sa Palawig, Zambales. Grabe, ang ganda mga behero. Nandito na tayo ngayon sa isang ilog na liliguan natin. Dito stagnan pero meron pa tayong luluban doon sa taas. So, tara. Excited na kami maligo. Dito namin nakilala ang ilang batang lokal na nagturo sa amin ng isang magandang spot. Sinama namin sila sa pagpunta dahil balak din nilang maligo sa ilog. MJS. Wala bang mas malalim dito? Meron po. Saan? Dun po sa natambang kahoy. Ah, doon? Opo. Ah. Dun po mas malalim. Sa ano po? Lukab. Saan yung lukab? Ay no, malalim dun oh. May lulubugin ah. Kurt. Ano dyan, malalim dun? Saan? Ay, kop, yung nag-overnight tayo. Saan doon? Saan doon? Dun po. Hindi. Yung mas malalim po doon po. Sa nilagpasan niyo na po. Ah. May natumbang kahoy po. Pero dyan, malalim din dyan. Opo. Opo. Okay na yan. Malalim po doon. Okay lang. Basta malalim. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa ilog na liliguan natin. Ah, ganda. Isa na namang spot mga behero. Anong pangalan ng ilog na to? Ano po? Mangdoming doon. Mang Doming. Ay, yung resort. Opo. Ito, yung ilog. Ano po? Ilog po. Meron tayo mga bata dito. Hindi po, anong pangalan po? Kasi po ano, siya po yung unang nagbahay doon. Kilala ko po yan eh, kaya tinawag po nilang ano, Pukol Resort po. Bukol Resort, ito mismo. Pero itong ilog, anong pangalan? Anong pangalan itong ilog? Po, yung ano. Bukol Resort? Opo. Yung, kasi po yung ano, yung, siya po yung unang nagbahay po dito. Pukol Resort. Kaya po sinabi nila ano, kada pupunta po kami dito, tara din tayo sa Malalim daw doon, no? Tapos doon sa binagsakan, ay yung may nakatumbang kahoy. Ito na yung mga tropa natin, sasamahan tayo doon sa malalim. Carmico, ikaw. Jacob Leven dito. Oy, Jacob din oh. Kaya eh. Ito, katukayo mo. Oh, beso-beso. Kareyong Jacob, beso-beso. Dami na nating alaga. Dami natin yan. Tutulugan namin, papaalam namin kayo sa mga mama nyo. Mga junior stock ko na lang pala. Kasama natin ngayon. Wala kasing sama-sama sa stock ko, kaya junior stock ko na. Diyan ka rin, Jacob? Ay, Kurt? Yan, may vlogger kayo kasama. Video siya. Ingat kayo dyan ah. Baka maulog mo yan. Kurt. Tara. Sino pinakamagaling? Uy! Uy! Kripo! Uy! Oo!
ilog nyo. Minsan ka lang makaligo dito? Opo. Bakit di ka pinapayagan? Pinapayagan po. Ah. Ay, wait lang. Matapos maligo, hinatid na rin namin ang mga batang nakasama namin bago muling nagpatuloy sa paglalakbay. Sa pagkakataong ito, naghahanap naman kami ng isang tahimik at maayos na lugar na pwedeng pagkampan. Dito tayo ngayon sa may Iba, Zambales at kasalukuyan tayo naghahanap ng raw spot kung saan tayo mag-overnight. Bali ngayon pupunta lang muna tayo ng palengke para bumili ng kakailanganin natin para sa dinner at syempre sa breakfast para tuloy-tuloy yung biyahe natin kinabukasan. Ayan. At syempre kasama natin sila Jacob. Jacob, okay ka naman dyan? Masarap? Ha? Masarap ba sa pick-up? Uwi ka pa ba? Opo. Uwi. Ikaw? Bukas. Bukas. Ikaw, Kurt. Okay ka naman sa travel natin? Enjoy mo naman? Uwi ka pa ba? Ha? Mahangin? Baka sipunin ka yan. Ikaw pre, uwi ka pa ba? Hindi na pre, may pera na tayo pagka hindi natin inuwi ang dalawa. Ayan, so tignan natin kung saan tayo mapapadpad dito sa may Zambales. Napakaganda ng travel natin ngayon. Nakailang bayan na tayo. Inabot kami ng gabi sa pagdating sa Iba, Zambales. Ngunit sa kabila ng paghahanap, wala kami nakitang angkop na spot. Karamihan sa mga ilog na napuntahan namin ay tuyot na rin dahil sa epekto ng tag-init. Dahil dito, minabuti na lang naming bumalik sa Candelaria, kina Jacob, isang lugar na mas pamilyar na sa amin at mas kampante kaming magpalipas ng gabi dahil ilang beses na rin namin itong nabalikan. Magandang umaga mga bihero. Sa paghahanap natin ng spot kagabi, dito rin tayo napadpad sa lugar nila Heart. Dito sa may Candelaria, Zambales. So, bumalik tayo dito sa pinanggalingan natin kung saan tayo nagsimula sa ating paglalakbay dito sa may Zambales. At dito lang yung may tubig. Marami kaming napuntahan kahapon na mga ilog. Pero karamihan sa mga yun ay tuyo. At dito lang kami sa Candelaria nakakita ng ilog na pwedeng liguan na medyo may tubig pa. So luluto tayo ngayon ng breakfast natin. Actually lunch na rin. And mamaya tingnan natin kung meron pa tayong mga pupuntahan. Ngayon mga behero, meron tayong pupuntahan na isang secret spot malapit lang dito sa kung saan tayo nag-overnight kagabi dito kina Jacob. At malapit-lapit lang, mga 5 minutes lang siguro, 5 to 10 minutes na drive ay mapupuntahan natin yung isang napakagandang spot dito sa may Zambales. Jacob, paano mo na kita yung spot na pupuntahan natin ngayon? Lagi kami dun lagi kami dumadaan doon. Kada magsisilo kami. Oh. Tapos dun kami tatawid. Kaya sinabi ko sa inyo para matignan nyo din. Maganda doon. Oo, maganda, sobra. Magda-dive tayo. Pwede Malalim mag-backflip doon. Tatalon tayong mataas pre. Ha? Tatalon tayong mataas pre. May diving spot, di ba? Opo. Ayan, so tara. Matapos kumain, may naisip pakitang spot sina Jacob sa amin. Isang lugar na madalas nilang puntahan kapag nanghuhuli ng isda. Ayon sa kanila, hindi ito karaniwang napupuntahan at kadalasan ay mga lokal lamang ang nakakaalam. Unang beses din namin itong pupuntahan, kaya hindi maitago ang excitement sa kung anong tanawin ang naghihintay sa amin.
Ito na guys. Ganda. Ganda ba, Brad? Oo, Drag. Hindi na tayo magsa-side trip. Ganda. Second. Sa lugar na ito may nakasabay kaming mga Taiwanese na pamilyar na rin sa spot. Ayon sa kanila, madalas silang pumunta rito tuwing wala silang trabaho. Nalaman din naming empleyado sila ng isang solar power plant dito sa Zambales. Isa sa kanila ang nagaya sa amin na sumama dahil may nais pa raw siyang ipakitang sekretong spot na ayon sa kanya ay mas maganda pa kaysa dito sa niliguan namin. Pero yung tour guide natin, Taiwanese. Tinutur tayo sa sarili nating bayan. Sa sarili nating bansa. Mas marami siyang alam kaysa sa amin. Pagdating sa Rospat. Kapon daw kasi siya. Nagtatrabaho siya dito sa Zambales. Yung nakilala namin isang foreigner, Taiwanese. At gusto niya tong lugar na to. Yung spot na to. Marami daw siyang alam dito. Kaya sinasamahan namin para itour kami dito sa Zambales. At meron daw siya ipapakita sa amin. Pero bawal naman, ayaw kong ipakita sa camera kasi Ayaw niya. secret spot daw kasi to. Tsaka- Okay lang naman daw pero wag lang daw i-disclose yung lugar. Ganda kasi. Tsaka, Pre. oh, Nalabanan ko na yung fear of height. nakatalong ka ilang beses. Oo, guys. dalawa pre. Nung nasa kon ba tayo, isang spot, nakatalong ka ba doon? Mababa lang. Natatakot kasi ako eh. May fear of heights din naman talaga ako. Yan nga, pero nakakapa natin dahil kasama. Oh, once na nakatalon ka na, medyo na-overcome mo na yung fear mo. Pero nandun pa rin, minsan makakaban ka pa rin. Pero kailangan mo talagang labanan yung utak mo eh, para magawa mo yung isang Pero hindi bagay. natin ito magagawa pre. Pag wala si Brad. Oh. At syempre yung mga bata natin kasama. Solid din naman yun. Jacob at si... Shout out mo si Kurt. Derek pre. Shoutout sa'yo, Direk! Mag-comment yun. Salamat sa panonood ng... Yun eh. Salamat sa pag-i-skip ng ads. Ang estudyante natin. Kurt! Okay ka lang ba? Okay naman ang school, Kurt? Kamusta ang pag-i-escape, Kurt? Bawal mag-escape, ah. Ano yung dala mo? Damit? Notebook. Mag-aaral ka talaga, no? Kahit Sunday, no? Kurt? Yun ang goal natin, makapag-aral ka kahit nag-roros pa tayo. Yun ang goal ng Junior Stock 1, no? Kurt, gagawa tayo assignment mo mamaya, ha? Ilang sandali pa, narating namin ang ilog na tinutukoy ni Kuya Alex, ang Taiwanese na nakilala namin dito sa Zambales. Malinaw ang tubig at kapansin-pansin ang natural nitong kulay berde na lalo pang pinatingkad ng mga batong nasa ilalim at ng lunti ang paligid.
spot mga behero. Blue na blue yung tubig. Green pala, sage green. At meron pa tayong pupuntahan dito sa upper part. So tara. Gusto ko ipakita sa atin ni Sir Alex yung mga spot niya dito. At sabi niya, susundan niya daw yung ilog hanggang doon sa pinakataas at mag-water tubing siya. So try nga rin natin sa next mga behero. Bilili rin tayo ng pang water tubing natin. Panigurado may enjoy natin yung mga ilog na kagaya nito. Susundan natin yung ilog. Kapag na-survey natin na safe, pwede tayo mag-water tubing hanggang doon sa pinanggalingan natin. Ano pre? Ang napunta nating pinaka-ano, hindi pa natin kasama si Derek. Oh, Yung pinakamaganda na sa atin, nasa Quezon Road. Cannon Road na. Sa may Takikon. Balit lang na yung mga hindi, di ba, dati bangkit lang yung mga lakad natin. Tapos, pag napupunta tayo ng Cannon Road, tayo na tayo dun sa kulay ng tubig doon, tsaka sa kung anong mayroon doon sa Cannon Road. Pero kapag nag-explore ka pa pala sa iba't ibang parte ng Pilipinas, marami ka talagang mga makikita na ganitong klase ng spot na hindi talaga puntahin ng tao. Yung ikaw mismo yung mag-explore sa sarili mo. Hindi kasi ang problema sa tao. Kung gusto nila yung mga easy to access na lugar. Pero Siyempre. hindi nila alam yung pinaka-remote area. Yung pa yung pinakamaganda talaga. Kaya doon nakatago talaga yung mga spot na magaganda. Kalaunan narating namin ang pangalawang spot na tinutukoy ni Sir Alex. Iniwan niya ang kanyang hammock doon upang may magamit kami sa pagpapahinga. Inaya namin siya ng dala naming merienda, ngunit tumanggi siya at nagpa siyang magpatuloy sa pag-akyat papunta sa itaas na bahagi ng ilog kung saan niya planong mag-water tubing pababa. Sa paglipas ng araw, unti-unti naming natuklasan ang iba't ibang mukha ng ilog sa Zambales, mula sa mga payapang bahagi ng Candelaria hanggang sa mga tagong lugar na itinuro ng mga lokal at ng mga taong aming nakasalubong sa daan. Sa bawat hakbang, hindi lang lugar ang aming natagpuan, kundi mga kwento ng komunidad, ng kalikasan, at ng mga simpleng sandaling hindi madaling makalimutan. Sa kabila ng pagdami ng mga destinasyong dinarayo, may mga lugar pa rin nananatiling tahimik at patuloy na pinapahalagahan ng mga taong nakakakilala rito. At sa huli, ang ganitong paglalakbay ay hindi lang tungkol sa kung saan ka napunta, kundi kung paano mo naranasan at pinahalagahan ang bawat sandali. Dahil minsan ang tunay na ganda ng isang lugar, makikita mo lang kapag ikaw mismo ang naghanap. Sa mga ganitong klase ng adventures, hindi talaga maiwasan ng mga ganitong klase ng aberya. Pero it's part of the adventure, kaya kailangan lang nating solusyonan. Anong kalang-kalang?